follows me will not walk in darkness. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis at analysis of your videos. Meron tayong natanggap dito na video ng isa sa ating mga katiyats at kanilang mga nakitang signs doon sa kanilang tunnel. Bago natin to tatalakayin, of course, subscribe nyo muna ang channel sa mga bago pa lamang at sa mga avid followers. Okay, shout out tayo kina Ray Conbactol, kay Intensity, kay Carmela Villegas, shout out kay Hyacinto Kimia, kay Uncle Makasi Vlog, shout out kay Bonifacio Ariola, kay user CE5 Glenn Mario, shout out din kay Sir 196 Cirilo Jaom, Raul Trangia, Danny Flores, Noizal Brin, kay Robert Cabonilas, Rubilin Lopez, Marvin Maldo, shout out kay Edgar Lagarto, Arcadio Angkon, Tating Naliman Salay, kay Shimi Murillo, kay Juju Balindan, and lastly shout out kay Erwin Tatad, kay Desiderio Lamsin, Dennis Mortino, Calixto Takasa, at kay Alex Parula. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Welcome back mga katiyats. Shoutout nga pala sa ating mga katiyats in abroad, lalo na dyan sa the Middle East na merong napakalaking gulo dyan sa Israel, Palestine, sa Gaza, dyan sa Lebanon, sa Syria, at kahit dyan sa Egypt at sa Dubai, sa ating mga kababayan. Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan. Meron tayong natanggap na video dito ni katiyats. Meron silang ginawang hukay. Ito'y underground na sa tingin ko nasa 4 meters deep. At ginagamitan nila ng Japanese aurameter. Okay, ito'y aurameter. Ito'y mga gamit na na-introduce ng mga Hapon noon dito sa Pilipinas. Kasama niyan ang Japanese wand. Okay, ang mga gamit na ito ay katulad din ng mga pendulum at dowsing. Kaya ang alang yung pendulum at dowsing rod ay galing yun sa western part of the world. Galing sa Europe at Amerika. Itong Jap wand at aurameter, ito'y Japanese in origin. Maganda naman ng mga gamit na ito, depende lang sa naghawak niyan. Kailangan talaga ng mastery sa paggamit at hindi makukuha sa isang buwan ang pagmamaster niyan. Okay, so napakahirap mag-detect ng direction kapag nasa loob ka na ng tunnel kasi yung movement mo ay limitado. Hindi katulad doon sa itaas na malocate mo ang malaking detection. Pero katulad ng nangyari sa Gaza ngayon na pinapasok yung Hamas tunnel, ganito talaga ang treasure hunter. Papasukin mo ang tunnel na hinukay at doon ay lalo mong ipinpoint ang direksyon. Kung mag-drifting ba, dyan ba tayo sa gilid ng wall or patuloy ba tayo sa ibaba. Kaya yan na yung mahirap na portion sa treasure hunting kapag mayroon ng hukay. Kasi kailangan na ng magaling na na leadman or detectorist or analyzer na papasok sa inyong tunnel para i-guide kayo kung saan kayo maghukay. Pero kahit anong galing ng detectorist, kahit anong master pa niyan, kapag maraming decoys na nilagay ang Hapon, ay talagang malilito ang ating mga analyzer. Kaya yan ang problema o dilema sa mga detectorist at mga analyzer na papasok sa tunnel. Okay, kaya dito makikita natin ay tayong-tayo ang itong aurameter. So, ang aura of gold na hinahanap niyan ay diyan na mismo sa kinakatayuan. Kasi tayong-tayo na siya. Maganda ang gamit ni Katiyat. So, sa palagay ko, patuloy kayo sa baba mga Katiyats.
hukay pa ng dagdag na lalim at maghanap pa ng ibang marker. At meron tayong nakitang mga markers dito na pinadala sa pictures. Okay, at ito yung isang marker na natagpuan nila doon sa hukay. Bato na medyo alanganin na puso, pero parang puso siya. Hindi lang magandang pagkagawa. At meron siyang ito ay tool mark talaga ito, gawa to ng tools. So ito yung nagpapahiwatig ng lalim. Ang tatlo can be 3 metros. Pwedeng 3 yung meter yan, or kung 5 ang bawat isa niyan, ay mayroon pang 15 meters na hukayin pababa. Okay, ang puso, ang kasunod sa puso ay hanapin nyo, dapat makita nyo ang kamay na hugis na bato na nakaganyan, and then after sa kamay ay makita nyo ang paa. Okay, at kung ganyan ang makikita nyo mga katiyats sa magkasunod na mga layers, sa every 2 meters ay matagpuan ng mga ito, ang paa dyan ang final pointer to treasures. Kung nandyan ang paa, ibig sabihin ay malapit na at kasunod na sa paa ang item. Minsan may mga ulo ng turtle dyan na makikita nyo, may mga turtle na nakanganga, nakaganyan. Yan, nakanganga sila. At kapag nakanganga, malapit na yan. Kapag turtle head. Kapag snake head naman na nakanganga, kaya kailangan nyo makilatis kung turtle head or snake head. Snake head ang nakitang bato. Kapag snake head, careful of poisonous substances or even poisonous gas. Basta poison, snake palagi yung sign na nilalagay nila. Okay, kaya doon sa inyong tunnel, it's either 3 meters or maximum of 15. Ay ganyan talaga kung maghukay mga katiyats. Malalim talaga yan. Sa Golden Boy, bukas mag-upload ako ng video kung bakit napakalalim talaga maghukay ang hapon. Bakit nga ba ginawa nila ang mga yun? Atin yung tatalakayin sa The Golden Boy Real Guide to Treasures bukas. Kaya dalawin nyo rin ang channel na yun. Channel yun ng father ko noon. At ako na ngayon ang nag-upload dahil siya ay lumisa na. Dito naman ay tingnan natin to in close up. Ang mga bato dito ay random sizes at wala tayong makitang mga marka maliban doon sa yung pinakita nyo kanina na meron talagang guhit na 3. So ibig sabihin patuloy pa rin dahil doon given sa bato ang distance. So it can be 3 meters down at kung walang makitang maganda sa 3 meters, mag-isip kayo kasi ang kasunod niyan ay 15 meters na. Kaya kung ganyan ang kalalim, sobrang gastos na niyan. Ang 15 meters magastos na yan at delikado na rin sa trabahante. Kaya pag-isip-isipan bago magpatuloy sa mga tinatarget na big deposit. Okay, tingnan lang kung dapat ang i-spend nyo na pera ay hindi lahat ng sweldo nyo. Dapat nasa mga 30% or 20% of your total income. Yan lang ang gagamitin sa pag-treasure hunt para hindi kayo ma-bankrupt. Okay, so merong pinadala dito na scan result. Dito naman ito ay isang scan result ng 3D scanner to eh. Okay, so green is for ground, yellow is for minerals, red is for the target, blue is for water. Okay, so marami palang tubig dyan.
Ngayon, ito ang maganda sa inyong na-scan kasi iskinado or kwadrado siya. Ngayon, merong pahaba na ganyan. So, diyan tayo confused kung ano yan. Kung wala yan, kung ito lang, yan ay isang concrete box or treasure box. Pero parang may nagaganyan, parang antena ng radyo. Sa palagay ko, baka ito ay isang tubo, isang tube. Okay, at kung tube yan, naku, alam niyo ba kung bakit nilalagyan ng tubo? Sabihin natin 5 inches na tubo yan na diameter. At bakit maraming tubig dito? Kaya careful kayo sa water trap. Kasi kung tubo yan, yan ay ginagamit sa water trap para dadaloy ang tubig sa loob ng inyong tunnel na malapit sa treasure box. Okay, at kung mag-ukay dyan ay dapat yung tubo, kung makita nyo, halimbawa ito yung butas ng tubo, yan, i-plug nyo yan, lagyan nyo ng plug. Okay, para yung tubig ay hindi papasok sa inyong tunnel. Kasi ang tubo talagang water trap ang purpose niyan. Okay, so magandang ito, scan, kasi merong kwadradong bagay na na-scan. Ito yan. So, hindi naman natin nakita, merong measurement yan pag sa scanner merong lalim at merong size of the object. Okay, at kung size nito ay 3x2, yan, 3x2 feet, yan, kung ganyan na size yan, so yan ay treasure box. Kaya tingnan nyo sa report ng scanner sa kanyang depth at sa kanyang size, kung anong size ito. Kung size niya lang ang mga box na ganitong size or kahit 4x3 feet ang kanyang kwadrado, so yan na ang treasure box na hinahanap nyo, mga katiyats. Okay, kaya good luck sa inyong lahat at sana'y successful ang inyong mga proyekto. Ako'y magpaalam na until my next video dito lamang sa The Surigao Sun Channel. God bless you all at ingat kayong lahat.